Ang pagtakas patungong Ehipto. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo kaagad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Ito po yung nilalaman po ng nasasakop po ng chapter 2, yung pagdalaw ng mga panta sa Ehipto. Noon hong panahon na yun ay masyadong nagugulo ho ang kaharian ni Herodes noong mga panahon yun. Hanggang kasi lumagana po sa buong Ehipto na ipanganganak ang isa hong maghahari doon. Ipanganganak yung maghahari. Alam naman ninyo, noong mga panahon na yun, talagang yung mga hari noon, ayaw nila sila may kahalili. Gusto nila forever sila. At yung mga angkan-angkan nila, nadodominate nila ang isang bansa. Gusto nila sila yung maghahari. Nandiyan yung mga pero, nandiyan yung mga hari, nandiyan yung mamamahala sa kanila. Gusto sila nila, ay nila merong iba na maghahari. Ngayon, lumaganap doon na merong darating na isang maghahari, ipanganganak yung maghahari. At yun ang ikinagulo ng isip ng haring si Herodes noon. Sino ba ito? Naipanganak na ito, kinakailangan di ka masupil na ito, hanggang maliit pa ito. Kaya yung mga pantas noon na dumalaw, na alaman nila at pinaabot sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel, na huwag na kayong magpatuloy diyan sapagkat masama talaga ang binabalak. Ngayon, eto ngayon, yung pagtakas patungong Ehipto, dumating na ngayon yung panaginip kay Jose na huwag nang dalhin sa Ehipto sapagkat masama talaga ang balak ni Herodes. Papatayin yung sanggol. Kaya ngayon, meron pala naman doon, Kuya Bert, Kuya Diyos, matandang tipan na sa pamamagitan ng mga propeta na talagang inihula na yun talagang darating pala yung magkahari. Ang sabi nga ron, doon sa bandang huli, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." So ngayon, tingnan natin dito kung ano ba at bakit nagkaganon itong ating ipanganganak na ito na maghahari ay nadali ng mga politika ng mga panahong yun at gusto nila silang maghari, walang ibang maghahari. Kuya Jo, ano pong nakikita nyo rito? Mga kapatnubay, ang pagtakas patungo sa Ehipto. Ayon po sa propeta ng Diyos, nanganib ang buhay ng ating Panginoon, kaya napakita ang anghel ng Diyos sa panaginip kay Jose upang dalhin sa Ehipto na isang ligtas na lugar. Upang matupad ang sinabi ng Diyos, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Panahon na naman po ng Kapaskuhan, panahon na naman po ng pagbubunyi dahil kapanganakan ng nagtubos sa ating mga kasalanan. Panahon na naman po ng pagmamahalan, ang pagsasama-sama. Tinanggap po ng ating Panginoon ang mga pagsisising ginawa nating kasalanan at hiningi sa Ama ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa Kanya. Sana ngayong pagsilang ng ating Panginoon, ganoon din po tayo sa ating kapwa. Marunong din tayong magpatawad sa mga nagkasala sa atin, tulad ng ating Panginoon. At marunong din tayong humingi ng tawad kung tayo naman ang nagkasala, upang madama ang tunay na diwa ng Pasko. Ayun, kita mo na. Ako'y titig na titig kay Kuya Jo habang kasi itong pagkapanganak ng ito'y panganak na nagbabadya ito na pagsakop sa kasalanan ng tao Yung pagpapatawad.
Ito yung pinakadiwa kung bakit dumating dito ang Panginoong Yesus sa daigdigan eh. Lang kasi, mula nung likhain nitong mundo, talagang kumapit talaga ang kasalanan eh. Masyadong lumayo ng agwat ng tao sa Diyos eh. Ngayon, itong pagkapanganak na ito, Kuya Bert, gusto niyang mailapit itong tao eh. Gusto niyang magkaroon ng relationship na maganda ang Diyos at ang tao. Humiwalay kasi dahil sa kasalanan eh. Kaya itong Panginoong Hesus, yung pagkapanganak na ito, yun yung pinakadiwa ng pagpapatawad eh. So, bigyan nga nyo kami, Kuya Bert, dito ng mga magagandang mga panghalimbawa tungkol dito sa panganakan ito at yung pagkakatakas ng Panginoon Hesus sa pamagitan ni Santa Maria at ni Jose papatungo sa Ehipto. Okay, tingnan natin mabuti, tihimay natin, Kuya Men. Ang ating Panginoon, sa pag-alis nilang ito, ay sa Bethlehem sila manggagaling. Bakit sa Bethlehem na ipanganak ang Panginoon? No? Marami sa atin ang hindi nakaalam kung bakit sa Bethlehem ipinanganak ang ating Panginoon. Una, nung panahon na yon, ang Israel at ang mga kanugnog na bayan ng Israel at mga bansa ay nasasakop ng Roma. At panahon na yon, si Caesar ang hari. Inutos niya, nagpasenso siya, na ang lahat ng mga tao ay kailangan bumalik sa kanilang bayan upang magpatala at makuha ang dami ng tao sa kanilang bayan. So si Jose ay kabilang sa bayan ng Bethlehem na sakop ng Huda dahil lahi siya ni David. Dahil si David ay tiga Bethlehem. Okay? Kaya nung magpatala, si Jose doon, nakasama ang ating mahal na ina, nakabuntisan niya ang ating Panginoon, ay inabutan siya doon sa Bethlehem. At ito rin ay nasusulat na isisilang ang ating Panginoon sa isang bayan na maliit ng bayan ng Bethlehem na napakaliit na nasasakupan ng Huda. Kaya ngayon, nung naipanganak na at nadalaw siya ng mga pantas, na inutusan naman ni Herodes na ibigay sa kanya kung saan ipinanganak ang haring ito upang makasamba siya, ay napanaginipan ni Jose na siya idalhin sa Ehipto. Kuya Min, napuntahan ko ang Bethlehem. Hindi ko po ito pinagyayabang upang masabi kong ako'y galing sa Israel. Ang Bethlehem, ang ngayon na kanyang tinatayuan, na pinanganakan ng Panginoon, ay may nakatayong isang simbahan. Ang namamahala rito ay karamihan, mga Orthodox priest. Magmula sa Bethlehem, nung kami natira sa Galilea, naglakbay kami papuntang Ehipto, inabot kami ng 6 na oras sa bus. Doon ko na pagmuni-muni kung paanong hirap ang dinanas ng ating mahal na ina at ng Panginoong Hesus, lalo na si Saint Joseph. Kung gaanong hirap ang paglakad ng taong ito, na akay-akay yung asno na kinalalagyan at sinasakyan ng ating mahal na ina at ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kamusmusan. Bulubundukin ang Huda. Bulubundukin ang Galilea. At halos lahat ng lakbay namin, konting-konti lang ang kapatagan.
At nung makarating din kami doon sa pinagtirahan nila doon, ay may nakatayo din doon simbahan. At doon ko rin